Hi everyone. It's Clay Mark and Mark. and Mark Hi everyone, it's Clay and Mark. and we are doing a testimony time. Yeah. Because a decade ago, for the very first time, Mark actually asked me out. May 28, 2015, Mark and I had our first date and wanted to do this somehow sit down vlog pero testimony time to share a bit of our story. Yeah, I guess March 2015. Naami mission trip sa Baguio for 40 days. It's actually from YWAM na mission. So, nangayo ko sa kong papa og funds, nagpa-help ko og funds to, fund the mission. Pero instead na money ang gihatag, baboy ang gihatag. So, saan ako Buong ng baboy ba yun? Yeah, kasi Buong like baboy. live. So, ang game mo nako ako ang gipamatada, sige tawagan na. Basta ka nang murag sa palengke gipamatada. Tas akong gipautang kay para sakto pagbayad nila mo putong time na mo larga ko ana good kay para di na ako magasto ang money. So syempre na ako'y tubo so mas dako. Nag-check ko sa kong messenger kung kinsa ang mga online yang manghud si Blessy online ato na time which is wala pa ko kabalo nga mo today siya mo-appeal siya sa camp. Yeah. Pero gi-message na ko siya if gusto siya mangutang sa ko ang baboy. Nag-reply ang manghud na dili kay naada ay daw sila meet shop sa palengke. So naulaw ko kay tungod mura ko kanang convenience nagpautang sa isa ka Gaisano Mall nga kanang grocery or ingana ba. Ulaw kaayo. Sorry sa restaurant na lang para mas gamay. Ingana akong gibati niya ana iyang manghud na sige daw siya katawa gisultian daw niya iyang ate which is kani sige daw katawa. Naulaw pug ko kay nakailaw kay kabulong ko ato na time nga kaila iyang ate sa kuha. So naulaw ko sa message na nako siya ano na lang pud nako offer na lang pud nako basin gusto day siya. Okay, ning katawa day ka sige message ta ka. Napalaw mo ba siya? So para mas mapalaw pug ko message na ko. So anyway, kato dito nag-start tapos hantod sa niabot sa point nga nagka-communicate na mi regular din siya matawag regularly kay actually pag mo message ko mo reply siya after 2 days kasi hindi ako online every time na nag-message siya. Tapos once na mag-reply naman ako, siya na naman ang hindi online. Ingana ang mga communication. But it wasn't like very intentional kasi na like messaging. Yung parang ano lang, yung sagutan lang ganyan. Ano lang good, mo reply lang sa kung saan message which is maka-reply pa after 1 day, 2 days. Ingana. So yun, that's how our communication stage started. Yeah. So pagbalik na ako from 40 days na camp, actually mga weeks pa no, more tugugay pa before me weeks maybe. Yeah, weeks. Before me nag-date yun nga, okay, pwede ta mag-meet and, get to know each other. So, gusto ko siya i-meet. So, katong time na nahuman siya sa iyang review, isundo na ko siya. So, muna to, which is later, ang mo ang explain why, connected yapon siya sa mga gusto buhaton. Yeah. So, yun. Yeah, so, nung time na yun, when he first asked me out, it was amazing kasi siguro mga 2 years before I graduated, I had like a random lang na time with the Lord and I asked the Lord to help me emotionally kasi like I jumped from one relationship to another before I met Mark. So, come second year college, parang I ended up another relationship and then nung time na yun din ko nakilala si Christ and I knew then and there na I wanted to commit my life to Him. I wanted to focus on Him. I wanted to fall in love with Him. And ganyan. So, my prayer was, Lord, please, tabangi ko na hindi mo na mag-entertain ng lalaki. I mean, I'm not saying na ang dami mong manliligaw. Pero like, if ever man ba na magkaroon na naman ng crush or yung parang ma-fall na naman ako, like, ayoko na
hindi siya sa time ni Lord. Parang ganyan. Like, hindi pa time. Ayoko pangunahan si God. So, I asked the Lord to help me and I told him na I wanted to focus on my studies first. And once na mag-graduate ako ng college, I told him na that's the time I will entertain a man again or like mag-date ulit. So, amazingly, because Mark came, nung time din talaga na nag-graduate na ako ng college, I think, nung nag-message ka nung March, when he messaged me nung March, I mean, Nag-practice na mo sa inyong graduation. Yeah, hindi pa naman siya nanligaw nun, pero like, first message about the baboy. Yeah, yung baboy, yung baboy encounter namin, that day, we were already practicing ng graduation namin. So, I mean, like, looking back doon na moment, like, parang, masabi ko talaga na like, divine yun na point. Kasi yung parang technically, I'm a graduate already kasi nga nag-practice na kami. So, he came right when I graduated college. So, yun. So, when he asked me out, parang hindi ko ako naging hesitant. Aside sa crushy ko na siya. I mean, open ka na ulit. Nandun ako sa point na parang God, you've carried me through college. So, why not? Why not entertain this man? So yun, I said yes. We went out. It was a very simple date. Grabe ka simple ng date na yun, guys. It wasn't something grand. Hindi kami nagpunta sa isang romantic na place or like yung whatever. Basta it was simple. But it was memorable for me kasi parang gituro lang sa akin ni Mark na there's really beauty in simplicity. Like in the little things, kayo lang dalawa, nag-uusap lang kayo about random things, about anything talaga under the sun, and pero gabi yun. Isingit ko pa. Under the post light. So yeah. So, yun, I really appreciated nung first night namin. And I wanted to sing it lang itong paghatid niya sa akin pa uwi. Kasi syempre, my family knew na makipag-date ako sa kanya. So, yan. So, when he brought me home, syempre, ang mga lola mo, nakaabang talaga sa gate paghatid sa akin ni Mark. So, my sister, Ate Bob, and mommy, they were waiting for us sa gate, sa labas ng gate ng bahay namin. Siguro, ano pong ginaisip mo nun? Alam mo, ang sabi niya, guys, kina mommy, sabi niya, hi, guys. Guys, so 2015, May of 2015, sabi niya, vlogger na pala siya, guys. Ay, pa-hi, guys. Ano siya mama o ate? Si Mark, Ate Bob, si Mark. Anak po ko, hi, guys. I don't know, I mean, I'm not used to it. Yeah, so, i-share na ko later. But yeah. Yeah, or siguro kasi my family is very close. So, yun, yung parang, alam mo yun, parang alam nila na nangyayari, ganyan. So, to this day, actually, gina-break up pa rin namin yan sa family. Magtawanan pa rin kami nila Ate Pop and ni Mommy about it. So, kahit sila daddy at si Blessy, they know about it. So yan, that's how it went. It was a really fun, simple first date. So. Yeah, we just want to share something about our story before we end up being girlfriend and boyfriend. Yeah. Actually, kurnihan ko ani karon, pero when I look back, grabe kung giunsa niya pagpakita sa iyang, miracles. Yeah. And I mean, like, he really owns the universe because of this testimony. Yeah. Pero ako hindi ako makornihan, guys. Like, lalaki mong I mean, yeah, siguro like cheesy siya, pero like, it's something that's really, yung parang, what? Yeah. It's actually possible. Amazing. So, yeah. So ito yung nangyari. After our first date, syempre, our relationship grew, from messenger to face-to-face. Then, ang problem mong gud namo kay mura na mig uyab. Yeah. Even without me asking if kami na ba, wala pa yung ngana. Like, no labels. Yeah, wala pa yung label. Kaya ako, mahadlok ko og commitment. Kahit na love na nako sa ato na time, pero mahadlok ko mo commit. But still,
walay commitment and we're doing things na murag girlfriend boyfriend ana ang dating. So Holding after hands, yeah. grabe, mag-text. Sige kung I love you, dili kami, ana good, grabe ka sweet, update every morning, asa na kamuadto, nga na. And I know it's wrong not just to be the boyfriend, but of course, sa marriage na level ba? Yeah. Ana, I mean, kasi we both realize na you should date to marry. Yeah, you should date to marry. Yeah, like hindi ka makipag-date for fun. Like gusto mo lang ng fun, gusto mo ng experience and all that. Like we truly believe the Lord wants us to honor relationships. Yeah. Na yung relationship niyo din mismo, honoring din talaga kay Lord. So, and we had a hard time na realizing that nung first few years namin together. We're blinded. Oh yeah. We're blinded of our emotions, time together, like happy na kaayo nga mag-uban mi, nalimtan na namo nga mga Kristohanon na imi. Yeah. Nawala na si Jesus ang relationship, puros na lang kami. We're so focused on each other, as in like top priority Mark, top priority Clay, ganyan. Yeah. Like Jesus, asan banda si Jesus, guys? Parang may nakakalimutan kayo. Yeah, so wala na ingana. So niabot sa point na grabe ang conviction, lalo na kay Clay na part, na to really stop everything. Nakipag-talk siya sa kuha, nag-meet me dito sa place kung asa among first date. Which you will know later. Yeah, kung asa ang area sa among first date, dito mi nag-talk. So ano siya, gusto ko niya Bulagan. Actually sa Bulagan, kay never mo naging kami, but gusto niya i-stop on separate everything. Yeah, gusto namin niya mag-separate. It's because it's affecting our service, relationship with the Lord. Kay tungod, again, we're doing wrong. So, hindran siya ba sa among service, among relationship kay God. Yeah. So, kapila ko nag-say no, dili na ko siya understand, ganun kailangan man, di na kailangan. Yeah. Okay, again, I am fearful kay tungod, what if mag-stop ang everything, mag-separate me, makita siya lain, So, instead of maging kami, di na inuman, kinakita na siya lain. So, mahadlok ko. So, no, dili pwede. Dami. Oh. No. Pero kay, the way siya masturya, grabe lang man ka-calm. We need to do this. I want my relationship with the Lord na ma-restore. Nga. So, ako kay, hindi ako masabtan yun. So, habang nagasikog ang Holy Spirit po, hinahinag intervene sa ko ang heart, lagi natagaan ko comfort, okay, ginaingnan ko, take time. And parang mas gina-deepen din niya ang conviction niya sa iyo. Kasi nga, di ba, parang mas strong mong yung aking will to separate. Yeah. Tapos ako ang sige sabi sa kanya, pero yun nga, until parang nag-intervene na yun si Jesus, ana siya sa ko, gusto ko niya makastorya, magpina ko, ana akong na-feel ato, so nagpalayo ko, nadto ko dito sa ngit-ngit na part sa field, nadto ko sa ngit-ngit ka ng ngit-ngit good, dalos din ako niya makita niya na kay ngit-ngit good. So, well, ako lang isa dito, siyog tanaw sa langit, Lord, unsa man ni so anong mahitabo man ni, I know ano siya mahitabo kay tungod we're doing wrong lagi, pero like di na ko siya gusto mahitabo kay di ko gusto, pero si God gusto. So hanto sa sige ko argue kay Lord nga dili gid dapat ni Lord kay dakuan lang gid dapat siya kay basi maadto siya sa lain ana. Pero habang gadugay og storya, ang impression ni God sa kuha, ibalik na ko siya sa imuha. So, pagka-receive na ko atong ibalik na ko siya sa imuha, anak ko, okay, ikaw ba niya akong nadungog, Lord? Ikaw ba niya ganyan istorya sa akong ibalik niya? Sige daw, Lord, kung ikaw gid na ipagpakita daw sign, Lord, nga ikaw niya nagsulti nga ibalik niyo siya sa kuha. So, habang nagapangit, nangayo kong sign, so siguro syempre, since gabi na, nagtanaw ko sa langit, daghan mo kayong stars. So, I was thinking na ang sign na ihatag ni Lord kay shooting star.
Natanong ko. As in, like, dugay. Siguro, masig ko. Gulat ko mga 5 minutes na mahulog ang star. Wagay, falling star. Dugay. So, wala mong yun. Okay. Di siguro. So, hinahinay na lang ko baktas, pabalik sa iya ha. Sabang nagabaktas ko, pabalik sa hinahinay. Tapos tanaw sa langit, kaya ba si Dahan gabang gabaktas ko, mahulog lang kalit. Falling star lang kalit. Ana. Pero wala mong yun. But, ano ni amazing na part. Kaya habang gabaktas ko, habang nagatanaw lagi ko sa taas, nagawalat og falling star, tingala ko ang mga clouds, kaya syempre moving man ang clouds, di ba? Tingala ko kay nagaform siya og kanang kamot, ingani, nagaform siya og kamot. So habang nag-move ko, makita na ako ang kamot. Uy, kamot. Unsa pasabot na Lord? High five? Unsa man ang kamot? Ana. Habang gabaktas gihapon ko kay murag incomplete pa man ang kamot. Ana, di pa na ako siya masabtan. So habang gabaktas gihapon ko, tapad sa kamot diri na side, naay na buo nga letter I. Pagkabuo sa letter I, dito na ko ni Ana. Dito na ko ni Ana. So kay mura siya ang pagbasa nako, I promise. Maragyan na siya ba? I promise. Balik na yung dito sa ngit-ngit na part. Dito na po ko nihilak na po ko balik. And while I was crying, na-remember na ako ang song na favorite katong, ano ba to, year 2013 pa na ako na song na favorite or 2012, kanak ng mga year. Katong, give me faith to trust what you say. That you're good in your love. Kaya kanya siya nga song. Yeah. Na-remember na ko na siya galit pagkakita na ko sa I promise. So, like, Lord, give me faith to trust what you say. Yeah. So, nang balik ko dito sa ngit-ngit niya, grabe na nang hilak kay murag, wow, ni-answer si Lord. Nag-promise yun si Lord. Imagine, giingnan niya ang clouds nga, pag-form og kamot, pag-form og letter I. Imagine, wow, grabe ka glorious na experience. Like, while I was crying, I was smiling. Like, wow, it was you. It was... yun siya. Yeah. So, habang happy na kayo ko, na-enjoy sa kuang heart nga mag-separate namin. May peace. May peace. Yeah. So, habang nabaktas ko padlong sa iya, si Habib, yeah, nag-talk me ni God, yes, mag-separate. Mag-agree na daw siya. Yeah, and when he came back, kung saan talaga ako nakaupo nung, di ba, naglayo siya sa akin. Paglayo niya sa akin, actually, kasi before pala siya nag-walk away, he told me ba na let's listen to the Lord. Yan, ganyan. Kasi nga, yun na time, ayaw pa kasi talaga niya. Kaya siguro, yun na time, nagsabi na talaga siya sa akin, wait lang, let's listen to the Lord. Ano ba talaga ang gusto sabihin ni God? Is there something, tama ba yung naririnig mo? Tama ba yung convictions mo? Yan. So, although in my heart, I knew it was really the Lord who wanted me to, like, separate from Him for, I don't know, until when din. Hindi ko din talaga alam. Pero like, yun lang talaga ang conviction ko. That at that point, na mag-separate talaga kami. Kasi yun nga, like, hindi na glorifying kay God. Yeah. Hindi na siya honoring kay God yung relationship namin. So, he walked away. I prayed. We both prayed individually nang malayo kami. We asked the Lord. I asked the Lord. Sabi ko na, God, talk to me. Ganyan. And then, God, if this is really from you, speak to Him. Confirm it with Him. Kasi mahirap na ako lang ang nakaka-receive ng instruction mo. Tapos siya, hindi maka-receive ng instruction from you. So, hindi namin ma-obey both ba kung ano ang ginapagawa ni God sa amin. So, I was praying for him while palayo siya. So, nung palayo na siya, makita ko man siya ganyan. Kasi nga, sabi niya, diba, it was parang somehow dark part na ng field. Until, hindi ko na siya makita. As in, hindi ko na talaga siya makita. So, ganun na pala talaga siya kalayo. Kalayo na talaga ng kayang ipuntahan. Tapos, I heard God say to me na akin muna siya. Yeah, so, hindi pa namin kinwento. Kinwento namin, Ano ko sa iya? let's keep it. Let's keep it. Let's keep it to ourselves kung ano ang na-receive namin. Isultin ako sa iya once magbalik namin. Because I know na magbalik may promise lagi si God na magbalik. So, ano ko sa iya na isultin ako sa nahitabo once
Mabutan time. Yeah, I remember. We didn't actually tell each other kung ano ang mga na-receive namin kay God that night. So anyway, somehow, parang nag-click talaga. Nag-click talaga anong mga gisabi sa kanya, ano din gisabi sa akin ni God. So, no na point, kasi, yun nga, di ba, we were serving the Lord in different ministries that God has entrusted to us. Pero because of our relationship, we're so focused on each other na hindi na talaga kami makafocus kay God. So, nung sabi ni God na akin muna siya, it was like, oh my goodness, parang, oh nga, no, sige God, like, I don't want naman na yung parang, sa akin ka lang, yan, ganyan. I mean, dapat lang, akin ka lang. Pero like, dapat kay God ka muna. Parang ganyan, God. Kasi, parang, yung commitment mo sa akin, it will just follow if yung commitment mo kay God is sturdy or like founded, rooted, ganyan. So, yung word na muna, it was also like an embrace of comfort and peace for me. So, yun. So, we joyfully separated in 2017. Kaya early 2017, yun nangyari. Yun. So, that's what happened that night. Then, months after, naka-receive ako ng conviction na ligawan na si Clay. And ready na ako noon. I know I am ready. My heart is ready. I know I am ready. So, first step na ginawa ko, pumunta ako sa senior pastor. Nag-ask ko ng blessing. Ano ko, Pastor Dave, ready na ako. Pwede ba na ako ligawan si Clay? He said yes. So, kuha ko yung blessing. Then, niadto ko sa iyang dad. Nananghid ko, pwede ba na ako siya ligawan? And he said yes as well. So, ang blessing na lang na ako ang ginahulat is ang dapat nang makuha is ang iyang yes. So, pag-approve sa iyang daddy, niadto din ko sa Marco Polo, kay naman siya dito for seminar. Yeah. So, old school kay Marco Polo. So, pag-adto na ko sa iya dito kay namin dito sa pool area. So, dito ko nanguyab sa iya I asked if she can be my girlfriend, and she said yes. Mm-hmm. And amazing kaayo to siya kay tungod wala na ko gituyo, but ang date mong good niya that was July 7, 2017. So it's 7/7/17. And we realized after niya nagsulti og yes, kay pagsulti niya og yes na siya, unsang date karon ana? Yeah. Oh, it's 7/7/17. Yeah. Amazing. And it's one of my favorite numbers talaga because it's like completion. Yeah. Yeah, so actually before ako nag-yes sa kanya, karami ko pang questions. Remember, I had a lot of questions. Sige pa ako, sure ka? As in, paano? Totoo? Sure ba? Sure. Karami ko talagang questions until he said, I got Pastor Dave's blessing. I also got your dad's blessing. Pag sabi niya nun, yes. Yeah, kasi those are like one of my non-negotiables nung time na yun. And praise God because I really, through that, I felt his sincerity. Yeah. This time he was serious. Gusto niya na yung to set things straight agad ba na why are we doing what we're doing, because yun, we're entering a relationship. Siya lang ang katong nauyab na ako, nagipananghiran ako sa parents because I don't know, di ko yung anak responsible before, but now I am, but that was the time na I am serious, I am committed, and I am ready, and so yeah, I ask for the blessing. Yeah, and I'm also just very thankful na yun, like yung parang kung paano niya ipakita sa akin ba na he is committed to me. Kay yun, like ano kasi to siya, yung I started knowing him as someone who's yung super baba ang self-esteem, introverted masyado. Again, so I know it was really a huge step for him na gawin yon. Lalo pa na sa aking fathers, aking spiritual father and sa aking biological father, si daddy. So, yun, that really
made me say yes talaga. It was an amazing blessing to know na he got my parents' blessings. Yeah, so that's it. Going back sa reason nga namo ni ginahimo, it's because again we're celebrating a decade of our first date, Yeah. and amo siyang gusto i-remake, like ipakita na mo sa inyo kung unsa mo ang first date. Yeah. So, how it looked like. Yeah, so mo ni ang nahitabo. So join us on our first date. Yes, guys, we're at Central Convenience Store in Maa. This is the exact convenience store we went to Yes. 10 years ago to buy some chips. So, let's go. Bakit ang daming tao and bakit ang daming street vendors. Ano meron?